Good morning Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Linggo, October 12, 2025. Bigyan po natin ng reaction ang panawagan po ni Ka Eric Silis na huwag tugunan ang panawagan ni Keiko Barsaga na magkaroon ng people power ngayong araw na ito sa Forge Park dyan po sa Makati City. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang ibig lamang po natin sabihin dito, bagamat narinig po natin na may katwiran si Ka Eric Silis, ngunit nais po natin sabihin sa kanya na hindi ito ang panahon ng pagalingan. Isa po ang ating objective. Ano po ang objective natin? Mapatalsik sa lalong madaling panahon si Pangulong BBM, sapagkat alam po naman natin itong administrasyon na ito ay talagang kumbaga punong-puno ng korupsyon at kailangan talaga sa lalong madaling panahon mapatalsik ang bangag na Pangulo upang maisalba ang ating bansa sa kapahamakan. Kaya nga po, hindi ito ang panahon para magpasikatan o mag-inggitan ang mga taong lumalaban sa kasalukuyang administrasyon. Bagkus, ito ang panahon ng pakikipagtulungan ng bawat sino man na nais na mapatanggal ang bangag na Pangulo sa lalong madaling panahon. So, Kasilis o Eric Silis, walang duda magaling ka. Katulad ng sinasabi mo na ikaw ay punong-puno ng karanasan sa pakikibaka. Ngunit tandaan po natin na mayroong kanya-kanyang galing ang bawat isa. Si Keiko Barsaga ay magaling in his own way. Hindi po ibig sabihin na palibhasa si Keiko Barsaga ang nanawagan. At kung sakaling magtagumpay, na alam naman natin sa panahon ngayon ay hindi pa, siya na ang uupo bilang mamumuno sa atin. Nagkakaisa po tayong lahat na lumalaban sa kasalukuyang gobyerno na kapag napatalsik si Bongbong Marcos, ang uupo ay walang iba kung hindi si BP Sara Duterte. Bakit? Sapagkat alam naman natin na constitutionally siya talaga ang successor ng kasalukuyang Pangulo, being the Vice President. So maliwanag po yan. At kahit naman si Keiko Barsaga, alam niya yan. At hindi siya personally nag-aspire na siya ang uupong Pangulo kung sakaling mapatanggal si PBBM. Kaya wala tayong problema doon. Yung sinasabi mo na papasokin, nag-aanyaya si Keiko Barsaga na pasukin ang Forbes Park at yan ay private property, sila ay huhulihin. Well, wala pong sinasabi na papasukin nila. Ang sinasabi, mag-rally dyan sa gate sa may Vedja. Yun ang sinasabi, pero hindi sinasabing papasukin. Kung sinasabi mo rin na kailangan ang people power ay mayroong mga elemento, sinasabi mong dapat may coordination at dapat may nakalatag na plano. Well, gawin mo. Ikaw naman ay national figure na rin at kilala. Sabi mo nga, ikaw ay malawak ang karanasan sa ganyang pag-uorganisa. So, umpisahin mo.
Maglayason ka sa lahat ng mga leaders na alam mo nakikipaglaban sa kasalukuyang administrasyon. Kausapin mo si Kiko Barsaga, si Chavit Singson, si Atty. Vic Rodriguez, si Atty. Torion, si Atty. Topacio. Kausapin mo, ikaw ang mag-coordinate. Hindi yan katulad ng ginagawa mo ngayon na basta ka na lang magngangawa sa social media at atakihin mo si Kiko Barsaga. Kiko Barsaga is worth supporting at malaki siyang allies kung makakasama mo siya at makakasama natin sa laban nito. Hindi mo para siraan. Kaya kailangan kung ano yung sinasabi mong magagandang puntos na narinig natin, pag-usap-usap kayo. Ikaw ang maglayason kung talagang hindi ka naiinggit. Ang tingin kasi natin, parang naiinggit ka sa kanya na nasasapawan ka. Hindi dapat ganon. Suportahan natin siya. Sapagkat, sabi nga natin, he is worth supporting. Bakit? Young as he is, congressman as he is, siya lang ang unang lumaban kay Martin Romualdez. Lumaban kay Ping Lacson, lumaban si kay BBM. So, hindi para sirain kung ano ang diskarte niya. Makipagkaisa ka, kay Eric. Alam naman natin na ikaw din ay laban sa kasalukuyang pamahalaan at magaling ka sa organizing. So, tulungan mo siya sa halip na atake. Magtulungan tayong lahat na nais natin, na nagnanais na mapatalsik si Pangulong Marcos, sapagkat alam naman natin na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay walang patutunguhan itong ating bansa. So, ang masasabi po natin dyan, kausapin mo ang lahat ng mga potential na leaders, mga anti-Marcos. Nang una na dyan, nakitang-kita natin, narinig, kitang-kita naman sa social media, si Chavit Singson. Malaking tao sa larangan ng politika. At alam natin na mayroon din itong karanasan at may kakayahan pinansyal para suportahan ang anumang kilusan upang mapatanggal si PBBM. Si Kiko Barsaga, ganun din. Marami pa iba, marami pang potential dyan. Hindi talaga dapat na magkanya-kanya tayo ng galaw. Dapat maglayason ka, Eric. Ito ang masasabi natin. Sa halip na mag-atakihan tayo dito sa social media, sa halip na magpagalingan tayo sa social media, hindi ito ang panahon para mag-away-away ang mga nais lumaban sa kasalukuyang pamahalaan. Alam natin at kinikilala natin lahat, the central figure, the national figure, the person behind or the person from whose behind we are going to support and we recognize to be the leader na kapalit ng kasalukuyang Pangulo kung siya ay mapapatanggal is being Rizal. Kaya ang ating hiling, Eric, magaling ka. We do not also want to lose you in this fight against the present administration. Magaling ka. You are one of the best demagogue that we have ever heard. So, malaking bagay ka. Kaya, ang sinasabi natin dito, huwag na tayong mag-atakihan pa. Si Kiko Barsaga is worth supporting in his own way. Kung ano ang sinasabi niya, suportahan natin. Anyway, ito namang people power na ito sa ating paniniwala. Itong rally ngayong October 12. Hindi naman ibig sabihin ito na ito na talaga ang culmination.
But this would be a series. Series ito. Katulad din naman ng nangyari ng 1983. Imagine, nang nabaril si Ninoy 83. Pero, nangyari ang people power ang EDSA 86. February 22, 1986. Si Ninoy binaril August 21, 1983. So about 3 years pa ang lumipas. Pero hindi tumigil ang kararali ng mga tao noon. Tuloy-tuloy. So ganon din itong ginagawa natin. Kaya pasalamat tayo sa sino mang politiko o sino mang political figure na yan na nag-organize ng rally. Nang sa ganon, tuloy-tuloy ang pagrarally. Laging manatiling sariwa ang ating adhikain na mapalayas si PBBM. At itong ginagawa ni Kiko Barsaga is worth supporting. Ngayon, kung sinasabi mo na ito ang magiging dahilan para magkagulo, so be it. Mas lalo yan magpapabigat yan sa kasalanan ng PBBM bilang bangag na Pangulo. Kaya nananawagan pa rin tayo na magpunta at suportahan si Kiko Barsaga. Nakakalungkot lang ang iyong panawagan. It appears na intended talaga para pigilan ang mga tao sa pagpunta. Na sana maraming nais dumalo para maipakita ang galit ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyang administrasyon. Kaya Eric, pakiusap natin sa iyo. So, suportahan mo na lang. Huwag mong atakihin at takutin ang sambayan ng Pilipino sa posibleng mangyari. Alam naman natin, ito ang panahon para tayo ay magkaisa. At alam naman natin, walang duda dyan, nagnais mo rin mapatalsi ang bangag na Pangulo. So, ang hindi natin kayang gawin o hindi natin nais gawin at gustong gawin ng iba in consonance with the same objective na mapatalsik ang bangag na Pangulo, hayaan natin at suportahan natin whatever we can para tuloy-tuloy ang laban natin upang mapilit na magbitiw si PBBM. Alam natin na malapit ng mahinog ito. Kulang na lang ang participation ng military at ng polis. So isa yan sa dapat na maging objective mo. Kung kaya mo mahikayat ang armed forces at ang PNP na makiisa sa sambayan ng Pilipino upang mapatalsik ang bagong Pangulo. Brother, si PBBM ang bangag na Pangulo. Ngayon, yung sinasabi mo, pwedeng kasuhan ng sedition. Well, lahat ng lumalaban at naghihikayat na mapabagsak ang kasalukuyang administration ay talagang seditious yan. Pero alam naman natin na isang taong nagmamahal sa bayan ay handa sa anumang magiging kapalit, magtagumpay lamang ang kanyang ipinaglalaban. Kaya nananawagan tayo sa iyo Eric, magaling ka naman, sanay ka dyan. At alam naman natin hindi ka sakit, hindi ka naiinggit sapagkat nais mo rin kung ano man ang nais ni Kiko. Maaari magkaiba kayo ng estratehiya. Hindi kausapin mo siya, hikayatin mo na magplano kasama ka sa anumang
hakbang na gagawin sa darating na panahon. Pansamantala, mga kaibigan, mga kabarangay, kababayan, mga kapatid, makasama natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, salamat.